mga idol, nandito na naman po tayo para pag-uusapan na naman po natin itong mga banat at patutsada rin ni Senador Marcolita dito na naman sa isang angkor na isang babae na busis lalaki na parang bakla. Ito mga idol, talagang hindi po nakapagtimpe itong idol natin na si Senador Marcolita dito sa mga patutsada at mga tira nitong si Karen Davila dito kay Senador Marcolita. Akalain nyo mga idol ha, akala ko hindi po pinansin ito ni Senador Marcolita at hindi lang pala isang bisis itong ginagawa po ni Karen Davila dito sa mga banat niya dito kay Senador Marcolita. Akalain nyo mga idol, talagang nakakainsulto itong si Karen Davila dito po kay Senador Marcolita. Talagang hindi na po pinapalampas ito ni Senador Marcolita at dito na, sinagot na po ni Senador Marcolita itong mga patutsada ni Karen Davila na bakla na busis lalaki. Kaya ito mga idol, pakinggan natin at para naman marinig din natin yung side din ni Senador Marcolita. Bakit kaya ganito yung mga banat nitong si Karen Davila? Bakit kaya galit na galit siya dito kay Senador Marcolita? Ano ba ang kinakagalit niya kay Senador Marcolita? Kaya hindi na natin patatagalin mga idol, panoorin na natin yan. So, isip-isipin mong mulat-mula pa eh. Bakit nanalo yan? Nakakita ka ba naman ganyan? Broadcaster ba yun? Parang, anyway. Hindi kaya, kasi ganyan, sabi naman ng kausap. Hindi nga eh. 2.8 million lang sila eh. Bakit may pinipilit niya yung kanyang gustong mangyari? Para panatilihin niya sa kanyang sarili na siya ang tama. Na sa kanyang panukat, hindi ako mananalo. Akalain mo magtiwala siya sa sarili niyang pag-iisip. Tingnan mo nangyari ngayon. Yun na nga. Nagmukha siyang tanga ngayon, hindi ba? Totoo po. Yeah. Ako, pwede ko na sabihin sa kanila ngayon lahat. Minsan kasi naman yung pagkakamali, madali naman tanggapin eh. At ngayon, yung mga ini-interview niya, ngayon, bahala sila. Magpa-interview kayo sa tanga. Yeah. Yun ang pinakamasakit sa lahat. Wala akong ospital dun eh. Alam naman yung pinanggagalingan nila eh. Hanggang ngayon, yung naisara na prangkisa, doon lang sila tumitira. Yun na nga po. Hanggang ngayon, hindi nila makita ang katwiran na kaya kayo naisara dahil sa pagkukulang ng inyong network. Kaya tanggapin ninyo kaya hindi, bahala kayo sa buhay nyo. Pero nasa record yan. Yung pagkukulang ng may-ari. Nagkulang kayo. Ayaw nyong aminin. So ayun mga idol, napanood na po natin at napakinggan na po natin yung mga sagot po ni Senador Marcolita tungkol po dito kay Karen Davila. Sabagay mga idol, tama din naman si Senador Marcolita. Bakit noon pa talaga, bakit ganito na lang kakandalaiti sa galit itong si Karen Davila sa kanya? Kung talaga naman talagang gusto niyang malaman kung ano yung mga tanong niya tungkol po dito kay Senador Marcolita, bakit nga hindi naman niya talaga imbitahin dito sa kanyang programa para ma-interview niya at matanong niya lahat ng mga gusto niyang malaman dito kay Senador Marcolita? Bakit naman kasi hindi niyang gagawin? Ano ba talaga? Dahil ba talaga galit ka dito kay Senador Marcolita kasi alam mong lahat ng mga ginagawa ni Senador Marcolita talagang tama. Lahat ng ginagawa, walang tinatakpan. Walang kinakampihan, walang ipinapakitang mali na kanyang kinakampihan. Kung hindi, ipinapakita niya lahat ng mga ginagawa niya para sa taong bayan. Para sa mga taong naninirahan dito sa Pilipinas na umaasa dito sa ating gobyerno ng magiging tapat. Kaya yun siguro ang kinakandalaite nitong babaeng ito kasi lahat ng mga kalakaran nila, lahat ng mga malyang ginagawa ng kanilang amo at kanilang boss dyan, bistado pag itong si Senador Marcolita ang nandyan. Kasi hindi po pinapairal itong mga kalukuhan na ginagawa po ng amo niya. Lalo-lalo na ang pagkampi dito sa mga administrasyon na talagang bayad, no? Lalo-lalo na dito sa Dilawan. Siguro,
Kaya ganito yung kandalaiting galit niya kasi nakikita niya hindi mo matitibag dito si Senador Marcolita eh. Kaya tama rin naman ang sinasabi ni Senador Marcolita. Kung gusto niyang malaman, gusto niyang malaman kung ano lahat yung mga katanungan niya, maisagot ng maayos, bakit hindi niya imbitahin si Senador Marcolita? Para naman matapos na ang lahat. Hindi yung ang dami-dami mo pang interviewon dyan kahit sino. Hindi rin naman yan nila alam kung ano talaga ang pagkatao ni Senador Marcolita kasi ang pagkakalam lang nila, magkasama lang yan sila. Pero hindi talaga yan, hindi mo malalaman kung anong meron kay Senador Marcolita kung hindi mo yan siya kakausapin at i-interviewin. Yan ang mahirap kasi pagdilawan eh. Yung utak, sarado na. One-sided na lang. Ang sa kanila na lang, may pasok lang yung mga manok nila, makapagpasok na sila ng mga anomalya, lalo-lalo na diyan sa kanilang istasyon na ibig sabihin, talagang gusto nila na maibalik yung prangkisa. Kasi, alam naman nila na wala kung makaupo pa yung administrasyon na katulad ng mga Duterte, wala nang pag-asa. Wala nang ibig sabihin kahit ilang taon pang magdaan. Kaya anong ginagawa nila ngayon? Kakampi sila dito sa administrasyon na to para talaga sipsipin nila yung puwet ng husto para naman baka maibalik yung prangkisa nila. Ang problema, nandiyan si Senador Marcolita, lahat ng mga nandyan na alam niyang kahinahinala, talagang iimbestigahan. Kaya sorry ka na lang ha. Sorry ka na lang babaeng busis lalaki na parang bakla, hindi yan makakalusot yung mga tirada ninyo. Yung mga kalukuhang anomalya ninyo, yung lagay-lagay, lagay lang ng lagay para naman hindi makapagbayad ng tax. Kaya ang mahirap, mas maigi. Dumaan kayo sa tamang proseso, dumaan kayo sa tamang pagbayad ng tax, edi walang problema. Wag na yung tira kayo ng tira. Hindi nyo naman kaya. Ikaw wala kang angkor ka. Si Senador Marcolita, abogado yan. Kaya mahirap kausap ang abogado. Akala mo, checkmate mo na. Hindi pala, ikaw pala yung na-checkmate. Kaya sa lahat ng mga DDS, wag nating pabayaan itong ating mahal na senador na alam natin na ito lang ang pag-asa natin na makakaabot tayo sa 2028 para maibalik natin sa pagluklok itong mga Duterte. Para naman ang taong bayan na yung umaasa sa mga Duterte magkaroon pa ng buhay. Magkaroon pa ng pag-asa na babalik sa dati itong ating bansa kung ano yung nasimulan ng tatay niya, alam naman natin kung gaano kasinser at katapat magtrabaho itong mga Duterte. Kaya saludo po tayo sa lahat ng mga DDS, sa lahat ng mga sumusuporta sa mga Duterte. Nandito lang tayo, ipaglaban natin hanggang makaabot tayo sa 2028 at manalo ang ating mahal na Vice Presidente. God bless po sa lahat. Saludo ako sa lahat ng mga DDS.